At patuloy po tayo dito sa Tulong ng Bayan at ngayong umaga ay kasama natin dito sa ating studio ang isang magpapaliwanag sa atin ng storm surge at iba't iba pang elemento at nangyari dito nga sa Bagyong Yolanda. Kasama natin ngayong umaga si Professor Ed Rosales na isang astronomer. Magandang umaga, Professor. Good morning. Professor, siguro umpisahan natin. Marami yung nagtatanong, ito kasing storm surge, hindi ito parang pangkaraniwan na naririnig ng mga tao. Madalas naririnig nila yung tsunami, na kumbaga yung malaking alon mula sa dagat pupunta sa lupa. Pero this time around, Professor, biglang merong storm surge. What is a storm surge? Bakit ito nabubuo? And siguro maaaring yung ipaliwanag din. Okay, kung titignan natin, pag sinabi natin kasing storm surge, actually, hindi kasi lang tayo sanay. Kung titignan natin, ang pag sinabi nating storm surge, siguro pwede natin pakita yung isang graphics natin. Pag sinabi nating storm surge kasi, ito yung hindi pangkaraniwang taas ng alon na makikita natin na kung saan tumataas yung level ng tubig sa dagat. Pagkatapos nun, mas madali siyang tangayin ng hangin na dala ng bagyo. So, yun yung tinatawag nating storm surge. Para sa akin, sabi nga nila, yung mga nasa baybaying dagat, hindi raw napagsabihan. Sa totoo lang, ang mga mas nakakaalam tungkol dyan sa storm surge, yung mga nakatira sa tabing dagat. Kasi sanay sila na, ito yung nakita natin ngayon. Kung makita natin, ihinto natin sandali yung video natin. Kung nakita na, lumagpas tayo doon. Kung makita natin yung video na kanina. Parang tsunami talaga, no? Okay, parang tsunami dahil malaking alon yun. Pero ang pinagkaiba, ang tsunami walang kasamang hangin. Ang tsunami, unang-una, yan, nakita natin, itong storm surge, nakita natin sa video natin ngayon, meron tayong tinatawag na normal sea level, So, sabihin na natin, pagka nagkakaroon ng storm surge, tumataas yan, at nadadagdagan pa yan ng taas dahil dun sa lakas ng hangin at yung alon once na pumasok na yan sa lupa. So, yun yung dahilan kung bakit hindi sanay ang mga tao sa loob ng kalupaan. Pero yung mga taong nasa tabing mga baybaying dagat, sanay sila dyan. So, nangyayari na to talaga, nangyayari Professor? Na. Ang pinagkaiba lang nito, hindi tayo nakakaranas ng ganito kalakas na storm surge. Okay. Kaya nga kung maari nga, pagka ganyan may mga storm surge na sinasabi, lagi natin binabanggit yan, lalo na pag may gale warning, may mga storm surges tayo sinasabi. Pero kadalasan, alam natin, baka nasa gitna lang ng dagat. Pero pagka ang bagyo, sinabi natin talaga magla-landfall, ang isang palatandaan yan, ay malakas na hangin. At the same time, tumataas yung sea level. Actually, alam mo, Professor, isa dun sa mga reports na nakuha namin habang nagko-cover nga dito sa Tulong ng Bayan, ito raw mga tao sa Hilutongan Island dito sa Cebu, ang nakita raw nila, hinigop daw ng langit yung tubig. Posible bang ganun yung itsura nun, Professor? Okay, tama yun. Siguro medyo may konting tama rin yun, pero hindi naman ganun kadaling makita. Pero sa totoo lang, ang sinabi natin kasi, paano pag nabubuong bagyo kasi, nagkakaroon ng low pressure area yan. Doon nagsisimula. At pagkatapos niyan, para siyang vacuum. Hinihigop niya. Bakit umaangat ang tubig, yung level, tubig sa dagat? Kasi nga, hinihigop nung pagsingaw, tapos yung malakas sa circulation ng hangin, ang tubig. Kaya nagiging mas magaan ang tubig dagat. Ngayon, kung gusto mo, ipakita natin, ito, meron akong dala dito. So, meron tayong bote ng soft drink dito. Hindi pa nabuksan. Hindi pa ito nabubuksan. So, nilagyan natin ng marker to. So, isipin natin, kung makita matigas yung bottle, so pressurized pa siya. So, kung gagawin nating atmosphere ito, itong atmosphere natin, itong soft drink naman, ang sea level, high pressure tayo ngayon. So, high pressurized siya, may hangin dito. So, nakapress. Kasi puno yung buong bote, Professor. Puno siya, hindi lang ng liquid, pati ng hangin. Right. So, kung makita natin, nakapress ngayon yung hangin dito sa liquid na nasa loob. Pero once, kung makita mo, naglagay na ako ng marker dito sa ng tape natin para yung level. Ngayon, bubuksan ko siya. So, magre-release tayo ng hangin. Gagawin natin low pressure ngayon itong loob ng container. Alright. Dalawang mangyayari dito. Okay? So, baka tumapon niya, hindi naman. Hindi naman. Okay na, Okay. ito. Kung makita mo, ito yan. Okay? So, ano yung dalawang nangyari? Sinara nyo rin, tignan mo muna, nagkaroon ng clouds. Mm-hmm. So, ganyan ang nangyari. Pag may low pressure area, may cloud formation. Pangalawa, tignan mo yung level ngayon. Kung titignan mo yung level ng soft drink natin, lumagpas na siya doon sa level. At kung sa dagat ito, napakalaking taas niyan. Yes. Mas malakas, mas malakas yung bagyo, ibig sabihin, mas malakas ang circulation, at mas mababa ang pressure, atmospheric pressure. So, ano mangyari? Hinihigop niya, mas magiging magaan ngayon ang
liquid, yung nasa dagat, yung tubig, at the same time, mas magaan. So, sasamahan natin siya ng malakas na hangin, madali niyang itulak ito sa lupa. Bakit gumagaan, Professor, kung mabigat, no? Rather, kung mababa yung atmospheric pressure? Yung atmospheric, may bigat din kasi ang hangin. May bigat. Kaya ngayon kanina, nung hindi pa natin siya binubuksan, nakapress. Para siyang foam. Yung alam natin, yung parang kama. Pagka hindi mo pa hinihigaan, makapal ang kama o yung foam mataas, pero pag hinawa ka mo o umupo ka, lumulundo o bumababa siya. So yung katawan ng tao, siya yung atmospheric pressure. At yung foam o yung kama na inupuan natin, siya yung dagat. Pero pag umalis ka, low pressure na uli yun, aangat uli yung foam. So ganun din ang nangyari sa dagat. Pagka may low pressure, kaya nga tinawag natin low pressure area, doon nabubuo yung bagyo, sumisingaw ngayon. Mas mabilis ang pagsingaw nila, at the same time, nagkakaroon circulation ng hangin. Okay, Professor, paano naman nagkakaroon ng low pressure area? No? Kasi ang ginawa natin, binuksan natin yung bote ng Coke para magkaroon ng low pressure. Paano naman ngayon sa natural na environment? Okay, sa natural environment, ang nangyayari naman, alam natin ang karagatan. Ang karagatan ay napaka daming tubig yan. Ang akala lang natin kasi ang lupa lang ang umiinit. Pero sa totoo lang, mas matagal i-absorb ng karagatan ang init. So itong mga pagsingaw ng tubig, parang katulad din, kung titignan natin sa pang-araw-araw na bagay, pag nagpakulo ka ng tubig, matagal lumamig. Pero pagka yung radiator ng sasakyan, ina-absorb nila. Yung radiator may tubig, ina-absorb niya yung init ng makina. Tapos, pinasisingaw niya matagal sa radiator. So, ganun din, yung inabsorb na init ng karagatan, hindi niya kagad nilalabas. So, it takes several months yung pagsingaw para bago maubos yung inabsorb niyang init. Ngayon, sa dami nung na-absorb niyang init, at pagsingaw nito, ito yung moisture, yung tinatawag natin water vapor, may evaporation. So, pagsingaw niyan, nagkakaroon ngayon ng displacement. So, nababawasan ng hangin sa ibabaw ng tubig, ng dagat. So, yung mga hangin ngayon sa paligid niya naman, ang mag-uunahan pumunta doon sa nawawala yung nagkakaroon ng displacement. So, dahil sa mabilis na pagpasok ngayon itong mga hangin sa paligid, doon nagsisimula ang circulation ng hangin. So, inaakyat nung singaw ng dagat yung hangin which is dapat nasa taas nung tubig. Kasama na yung vapor doon. Na magkakreate ng parang vacuum na nga. So, partially vacuum. Kasi sa totoo lang, ganun nga talaga, parang vacuum siya. Alright. Kaya nga ang nangyari, kaya yung sinabi nga natin, yung mga nakita ng mga tao dun sa mga kababayan natin na nakita nila na parang hinihigop nga daw. Totoo yan. Kaya kung makikita natin sa mga video, kung yung mga taong nandun sa dinaanan ng bagyo, mapapansin bakit ang mga bubong umaangat ng ganun. Kasi nga, hinihigop sila. At yung mga salamin na nabasag, talagang sumasabog, papalabas. Bakit? Mas malakas ang air pressure sa loob ng bahay kaysa sa labas. Ito rin ba yung dahilan, Professor, kung bakit sa tropical areas, doon talaga yung maraming bagyo? Okay, magandang question niya. Kung ipapakita naman natin itong isang graphics natin, yung unang graphics natin, kung makikita natin, andito yung mga lugar na kung saan nabubuo yung mga bagyo. Pinakita natin yung graphics natin sa una. Makikita natin, yung mga bagyo kasi nabubuo yan sa tropics, no? So both northern and southern hemisphere. So, malalaking tubig tulad sa Pacific, Atlantic, tapos sa Indian Ocean, nabubuo yan. Sana maipakita natin yung graphics natin. Kung makikita nyo, may mga galaw sila kung saan nabubuo at saan pupunta. So katulad dito sa atin sa Pilipinas, hindi na tayo dapat magtaka kung bakit umaabot tayo sa 20 bagyo kada taon. Yan, itong unang graphics na ito. Itong makikita nyo, hinto natin, sana mahinto natin doon sa unang-una, pinakauna. Hinto natin doon sa pinakauna. Makikita natin yung bawat hibla doon sa... Yan, ano nga ba yan, Professor? Okay. Ito yung pinakakuha sa buong mundo. Kung makita natin, unahin natin yung gitna. Kung makikita nyo yung gitna, halos clear, no? Yung nakikita natin kulay blue, yun yung karagatan. Yung gitna na hati, yun ang equator natin. Kung titignan natin sa taas, okay, kung titignan natin sa taas, makikita natin sa right side, yung America, yung North America, tapos both sides niya, merong mga strands doon. Yung bawat strands na yan, yan yung mga bagyong nabubuo. Yung nakikita natin sa kanya, parehong mga bagyo yun, may tinatawag natin hurricane. Ngayon, kung titignan natin sa kaliwang side, nasa ng Pilipinas, natatakpan. Yung makapal na nakikita natin dyan sa upper left na nakita natin, natatakpan ng Pilipinas. Yung strand ba na yan, Professor? Pathway ba yan? Yan yung path kung saan dumadaan yung mga bagyo. Okay. Kaya kung makikita natin, ang Pilipinas talaga talagang, sabihin na natin tagasalo. Lahat ng bagyong nabubuo sa western side ng Pacific,
lahat sila pag nabuo, it's either didiretso sa atin o medyo papasok sa Philippine Area of Responsibility. At kung makikita natin, napakakapal. Halos yung kulay yellow na nakita yung ng Pilipinas. Oo nga, no? Professor, Indonesia na yan, no? Yung nakikita natin. Yung Indonesia halos wala nga eh. Nasa baba nga yung Indonesia. Yun yung hindi natatakpan. Oo. Kaya nakikita pa natin. Tapos tignan ninyo ang Australia. Ang Australia meron din siya, pero sa northern part ng Australia, ang karamihan. At New Zealand, meron din. Pero tignan natin ang South America. Ang South America, halos walang bagyo silang nabubuo doon. So, kumbaga talagang tayo suki, talagang daanan. Stopover talaga tayo ng mga bagyo na kung dumaan sa Pilipinas, pwede siyang tatawid sa Pilipinas, pupuntang Vietnam, o kaya paakyat, papuntang North, papuntang Southern China, o kaya sa Hong Kong, or papuntang Japan. Okay, so very interesting, Professor. Marami pa tayong pag-uusapan. No?